Recording in progress. So, talakayin natin ang mga kabanata 30 hanggang 39. No? So, unahin natin kabanata 30, si huli. Okay, magbalik-aral muna tayo ano ang nangyari, no? Dito sa um, kabanata 29, no? So, dito sa kabanata 29, nabalitaan na nga na patay na si Kapitan Tiago, no? Na itong kabanatang ito parang pinaparating ng mga praile na the more you give, no, mabibless yung kaluluwa mo sa langit. Pero hindi naman ganoon nasusukat, no, yung ligtas points natin sa langit, no. Pero yun yung in-instill sa utak ng mga Indio, no, na the more you give, no, eh maliligtas ka, no. Kaya nga yung mga mayayaman, no, talagang nagbibigay at nagbibigay sa mga simbahan, no. And kapag mahirap ka, parang sinasabi nila na hindi ka maliligtas dahil hindi ka nagbibigay ng abuloy, no. Dati yon, no, ganun yung mga paniniwala nila. Pero ngayon, hindi na nangyayari yan. Okay, so dito na tayo, dumako na tayo sa Kabanata 30, si huli. Maganap sa lalawigan ang balita sa pagkabilanggo ni Basilio. Dinamdam at pinag-usapan ito ng mga taga San Diego. Nabalitaan sa Tiani na pagpapatapon ng pinakamagaang na parusa sa binata at saka ipapapatay habang nasa daan. Nang makarating ang balita sa kubong tinitirahan ni Huli at ng kanyang ingkong ay kinailangan pang ulitin sa kanya ito ni Hermana Bali. Nabingi ang tainga ng dalaga at nakaramdam ng matinding dalamhati ang puso na mutla hanggang sa tuluyang mawalan ng malay tao. Okay, so si huli, no? So, ano na nga ba nangyari? Di ba doon sa mga nakaraang kabanata, nabalitaan na nagkaroon ng um, pag-aresto sa mga estudyante, no? Halos lahat ng mga estudyante ay nakulong, no? Kahit nga si Isagani na hindi naman kinukulong, nagpakulong. Si Basilio, no? Dahil nga nahuli siya doon sa bahay nila Makaraig, no? So sinayasat na rin siya. Sir, bakit po nakulong si Basilio? Si Basilio kasi ay tawag ito, tumutulong din sa Akademya ng Wikang Kastila. Napagbintangan yung mga nag-aasikaso sa Akademya ng Wikang Kastila na sila ang may pakana ng matutuloy na balak na um, tawag dito, digmaan o karahasan na o himagsikan na binalak ni Simon. So sila ang napagbintangan, no? Isa pa sa mga pruweba daw nila, no, ay yung mga paskin na nakita sa Universidad ng Santo Tomas na hindi naman nakita ng ibang tao. Nakita lang daw yon ni Padre Sibila at agad inalis, no? Kaya nga nakakapagtaka kung nakakaduda, no? I mean, na totoo ba itong mga paski na to o gawa-gawa lamang ni Padre Sibila, no? So marami na nangyari. Ngayon, dumako tayo kay Huli. Bakit nahimatay si Huli? Dahil nga sa nangyari kay Basilio, no? Itong si Hermana Bali, no? Ayan, si Hermana Bali, no? Meron pa sikreto kung bakit pangalan niya Hermana Bali, no? Pati itong si Huli. Mamaya ko sasabihin. At the end of this chapter, no? Si Hermana Bali, kapitbahay yan nila Huli. Siya yung tsismosang kapitbahay ninyo na pinakikialaman niya lahat-lahat ng lahat ng bagay-bagay sa buhay mo kahit wala naman siyang kinalaman, no? So, binalita niya kay Huli na nakulong itong si Basilio. Tama naman yun, no? Ibalita mo kay Basilio. Pero dapat di ka na makikialam doon. Pero siya pinakialaman niya. Pero ang depensa naman ni Hermana Bali ang tawag dito, concern lamang, no, itong si Hermana Bali o concern lamang daw siya kay Huli at kay Basilio, no? So kinonsensya niya pa si Huli na bakit daw hindi niya tulungan itong si Basilio dahil nakakaya naman daw kay Basilio at hindi patas kay Basilio kung hindi tutulungan ni Huli. Kasi itong si Basilio, tinulungan niya si Huli kay Hermana Penchang. Remember Kabanata 9, no? Yung kay Hermana Penchang, yung mga Pilato o si Pilato, no? Iniligtas siya doon ni Basilio, pumunta ng Maynila, 'di ba, kumuha ng pera.
at ipinantubos kay Huli kaya nga nakauwi na itong si Huli. Kaya nakokonsensya talaga 'no itong si Huli 'no. Hindi lang nakokonsensya dahil mahal na mahal niya itong si Basilio, gagawa gagawa naman talaga siya ng paraan. Pinangunahan lang siya nitong si Hermana Bali. Susunod? Nang mahimasmasan, isang tinig na lihim ang nagudyok ng tanging paraan ngunit kakilakilabot. Si Padre Camora, ang kura. Napakagatlabi si Huli at malungkot na nagmuni-muni. Nang dakpin ang kanyang ingkong upang palitawin ang kanyang ama, si Padre Camora ang tumulong upang mapalaya ang matanda. Hindi lubos na nasiyahan ng praile sa matapat niyang pasasalamat, kundi humiling ito ng mga paghahandog. Mula noon ay iniwasan na niya ang praile. Okay. So, ang suggestion 'no, ni Hermana Bali ay humingi ng tulong kay Padre Camora dahil siya ang kura 'no, siya ang pinakamataas 'no, na kura. So, puwede siyang makapag-decide kung papalayain si Basilio o hindi. 'Di ba nga, sa talakayan natin 'no, na sinabi natin na mas mataas talaga technically 'no, ang mga nasa gobyerno katulad nila Kapitan Heneral. Pero mas nirerespeto kasi ang desisyon ng mga pare kasi pinantatakot ng mga pare that time yung simbahan, yung Diyos 'no, na kapag hindi sila sinunod, eh, paparusahan sila ng Diyos. Sino ba namang hindi matatakot 'no? Kaya kung kay Padre Camorra siya lalapit, kapag sinabi ni Padre Camorra pagbibigyan siya dahil siya ang pura paroko 'no, nung, lugar na yun 'no. Pero itong si Huli ay bantulot 'no, ibig sabihin nag-aalinlangan siya at natatakot siya. Kasi kilala niya itong si Padre Camorra na kapag humingi ka ng, um, tawag dito, humingi ka ng pabor 'no, kay Padre Camorra may kapalit at kapalit talaga iyon 'no. Last time nga 'no, humingi siya ng tulong kay Padre Camorra na palayain ang kanyang ingkong, 'di ba nga dahil nakulong ang kanyang ingkong dahil hinuhuli doon si Cabezang Tales kaso hindi siya nakita kaya ang kinulong yung lolo. So, nakiusap siya, 'di ba doon sa, Los Baños, nakiusap siya na na palayain na. So, nakausap dun ni huli si Padre Camorra. Pinagbigyan ni Padre Camorra at pinalaya naman yung kanyang ingkong. Nagpasalamat naman itong si Huli pero hindi yun naging sapat kay Padre Camorra. Kasi si Huli na lang ang hulihang babae na hindi niya pa namamanyak o tawag dito, nacha-chancing 'no, kaya nga Huli ang pangalan niya. Yun yung sikreto sa kaniyang pangalan 'no. Alam na ninyo yun. Okey, so na takot siya. Kaya nga nag-isip sila ng paraan para matulungan itong si Basilio nang hindi lumalapit kay Padre Camorra. Ano-ano itong mga paraan na ito? Okey, susunod. Nag-abuluyan ang mga dukhang kamag-anak ni Basilio upang mailigtas ang binata, ngunit hindi man lang nakatipon ng 30 piso, kaya umisip na lamang ng lalong mabuting paraan si Hermana Bali. Ipinayo niya ang pagsangguni sa kawanina para sa mahihirap. Sinunod ni Huli ang payo at pinatungo niya roon ang manang na may dalang isang salapi at ilang kutol ng tindang na usana na huli ng kanyang ingkong. Ngunit walang nagawa ang kawani upang mapalaya si Basilio. Ipinayo nitong kausapin ang hukom. Tumungo si Huli sa hukom. Ang hukom naman ay nagpayong humingi sila ng tulong kay Padre Camora. Ngunit umiling si Huli at ayaw magtungo sa kumbento. Batid ni Hermana Bali ang sanhi. Si Padre Camora ay kilalang malikot sa babae. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Hindi ba payo ni Tandang Basyo Makunat na dapat lamang na nagtutungo sa kumbento ang isang dalaga kahit hindi alam ng mga magulang upang mag-ulat sa kura kung ano ang nangyayari sa tahanan? So, nag-isip naman sila ng paraan 'no, itong lawyer ng kanilang lugar, pero bantulot itong mga lawyer na 'to 'no, gayon din itong, um, yung kawani 'no, ng lugar nila. Bantulot sila na tulungan itong si Huli kasi alam nila na kakalabanin nila ay si Padre Camorra 'no. Bakit si Padre Camorra? Kasi hindi natin alam 'no, na itong si Padre Camorra pala baka siya ang nag-utos na ipadakip itong si
Basilio dahil nga gusto niyang pinagnanasahan niya itong si Huli. So kapag kinalaban nila si Padre Camorra o mga Kastila, mapapahamak sila. No? So ayun, lakas o kapangyarihan ang pinapaandar dito, no, sa kabanatang ito, no. Hindi lang sa kabanatang ito, sa buong ano na 'to, no, na nobelang ito, no. Kaya takot ang mga tao na kalabanin sila. Kaya nga tinanggihan nung lawyer pati itong, um, kawani, 'no. So, nag-isip din sila, 'no, na ang tawag dito, nung una na mag-abuluyan yung mga kamag-anak ni Basilio, pero dahil nga dukha ang kanilang sitwasyon, 'no, ang kanilang pamumuhay, hindi rin naman sila makaipon ng sapat na salapi para matulungan itong si Basilio. Kaya no choice itong si Huli, lalapit at lalapit siya kay Padre Camorra. Umiiyak na nga siya, 'no, dahil nga kinakabahan siya na baka siya, 'no. Pero ito si Hermana Valley, pinipilit niya talaga. Sabi ni Hermana Valley, wala naman choice itong si Huli. Totoo naman wala naman choice si Huli, 'no, na kung di siya lalapit kay Padre Camorra, hindi maliligtas itong si Basilio. Kaya nga talagang pikit matang pumunta doon itong si Huli, 'no. Napalakas lang yung loob ni Huli dahil si Basilio na lang pala ang hindi lumalaya sa mga estudyanteng ikinulong, 'no. Na sina Makaraig pumunta na ng ibang bansa, ng Europa, I think, 'no. Si sina sino pa? Sina Isagani nakalaya na, pinalaya siya ng kanyang tatay-tatayan, 'no, si Padre Florentino. Sina Tadeo, sina Juanito Pelaez dahil mayaman, nagpiyansa. Gano'n din itong um, sina Makaraig, 'no, at marami pang ibang mga estudyante. Tanging si Basilio na lang ang hindi nakakalaya. Bakit? Wala siyang buffer, wala din siyang kayamanan, 'no. Kaya nakukulong pa rin siya, nananatili pa rin siya nakakulong. And sa panahon natin, ganyan pa rin nangyayari. Kapag wala kang buffer, kapag mahirap ka, mananatili ka nakakulong, mabubulok ka sa kulungan. Umuusad man yung kaso mo pero paunti-unti, 'no, makuha mo ng maiinit, mabubulok sa kulungan, 'no. Kaya nga yung hustisya, 'no, lalo na sa Philippines, 'no, sad to say, para lang sa mga mayayaman, 'no. Ayun, next. Unay nag-atubili si Huli, ngunit nang mabalitaan niyang napalaya na sa Maynila ang mga kasamahang bilanggo ni Basilio at ang binata na lamang ang tanging naiwan dahil walang tumulong, natapos ang takot ng dalaga, pinamanhikan niyang samahan siya ni Hermana Bali sa kumbento, datapwat nang dumating sa pinto nito. Bumalik na tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio sa daan at sabihin nagtangkang tumakas. Kapag patay na, saka ka magsisi. Okay. So, nandun na sila sa hagdanan ng kumbento, biglang umaatras si Huli, 'no? Nakaramdam na naman siya ng takot, 'no? Siyempre mararamdaman niya talaga 'yun lalo na si Patrick Camorra. Nainis na itong si Hermana Valley dahil nga pagod na sila, 'no? Gusto niya ng matapos and all. Kaya sabi niya, "Sige, okay lang kung ayaw mo na talagang tumuloy, hayaan mo lang si Basilio na patayin, barilin, 'no, at akusahan na nanlaban siya." Yung mga gano'n, 'no. So, dahil nga sa takot ni Huli na mangyari 'yun kay Basilio, kahit na takot siya para sa sarili niya, ginawa niya 'yun. Umakyat siya diyan sa kumbento at diyan si Padre Camorra. Nangako si Padre Camorra na papalayain niya itong si Basilio sa isang kondisyon, alam na ninyo, 'no? So nangyari na yung ayaw mangyari ni Huli, nangyari na yung gustong mangyari ni Padre Camorra, nangyari na yung yung hindi inaasahang makita ni Hermana Bali. Pikit matang pumasok si Huli sa pintuan, kasunod ang matanda. Pagsapit ng gabi, pinag-usapan ang nangyari ng hapong iyon. Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod noon ang paglabas ng isa pang babaeng parang baliw na sumisigaw at tumipiling sa lansangan. Okay. So, nabalitaan kinagabihan, 'no, na merong isang babae, si Huli nga, 'no, na tumalon nung hapon,
no, at nagpakamatay. Pinatay ba o nagpakamatay itong si Huli? Nagpakamatay, no, tumalon siya dahil hindi niya nakinaya, no, yung tawag dito, yung dignidad niya, no, nayurakan na, no, yung pagkatao niya binastos, no, ginahasa siya. So itong si Hermana Valley, habang nandun siya sa harapan nilang, habang si Padre Camora at Huli nasa harapan niya, ginagawa ni Padre Camora yung karumaldumal na krimen na yun. Ikaw, no, syempre, bilang babae, kahit matanda na si Hermana Valley, no, matutruma at matutruma yung matanda, no, at sisihin niya yung sarili niya na nangyari ito kay Huli dahil sa kapakanan ko, pinilit ko si Huli na pumunta dito. Kaya nga bumaba siya nang hindi niya na makayanan yung nangyayari. Kaya nung tumalon itong si Huli, sigaw nang siya ng sigaw at nabaliw itong si Hermana Valley. Kaya nga Hermana Valley po ang kanyang pangalan dahil siya ay isang baliw. At the end, nabaliw siya dahil nga sa hindi niya nakinaya yung stress, no, na dulot ng mga pangyayari at sinisisi niya din sa partly, no, yung sarili niya, no, dahil sa mga nangyari. Eh, kasalanan niya naman talaga, no, kasi pakialamera siya eh. So, yun, namatay na itong si Huli. Kinabukasan, si Tandang Selo'y tuluyan ng nawala sa nayon dala ang kanyang sibat sa pangangaso. Kaya nga itong si, ano, no, itong si Tandang Selo, pumunta na sa gubat. Kasi wala na siya makakasama eh, no? Anong gagawin niya sa gubat? Hanapin niya yung anak niya na si Kabesang Tales kasi alam niya na ang mga tulisan ay nagtatago sa mga gubat. Imimit niya itong si Kabesang Tales kasi wala na siyang kasama, no? Anong ginawa ng mga tao na nakarinig sa pangyayari sa kumbento? Wala. Nagbingi-bingihan sila, nagbulag-bulagan sila sa nangyari. Ito yung sinasabi ni Jose Rizal na mga Pilipino, ang laki ng mga kasalanan ng mga Pilipino. Kasi hindi sila nagsasalita, no? Hindi sila nakikialam doon sa mga bagay na dapat may pakialam sila. Hindi sila nagwi-witness doon sa mga pangyayaring kailangan ng witness, no? Isa po yung kasalanan, no? Kahit na sabihin na natin na takot kang madamay, no? Um, ang tawag dito, mararamdaman mo yan eh, takot kang madamay eh. Pero mas matakot ka doon sa katotohanang hindi mo ibubunyag, no? Kasi marami at marami pa mabibiktima kung lagi lang tayong tahimik. Yun yung sinasabi ni Jose Rizal na dapat kapag nasa tama ka, nasa katuwiran ka, nasa mabuti ka, ipaglaban mo kung ano yung tama, kung ano yung mabuti. Hindi pwedeng manahimik ka lang. Kasi ang mga nananahimik, yun yung part sila ng kasalanang nagawa. Kasi nanahimik sila eh. Meron silang kakayahan na magsalita, meron silang capacity to voice out, no? Yung mga tawag ito, yung mga katotohanan na yun, pero hindi nila ginawa. Kasi natuwag sila, no? Ang kaduwagan ay kasalanan. Lalo na kung ang kaduwagan ay itinatago ang katotohanan at kabutihan. Next, Kabanata 31. Sinabi ng general na kailangang may maiwang isa sa mga bilanggo upang maligtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa piitan ay si Basilio at walang mag-aalala sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago ayon kay Padre Irene. Nasa harap ng general ang mataas na kawani. Okay, so pag-usapan naman natin itong dalawang matataas ang kanilang katungkulan sa nag-aral, Pilipinas. ngayon, iyan ang pera. Palagay ko po'y ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti. Sa kanya'y lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng ibang magiging kaparusahan. Dalas na kailangang pasakitan ng isa para sa kagalingan ng marami. Ngunit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Okay, so pag-usapan natin itong dalawang matataasang katungkulan sa Pilipinas, no? Dalawang Kastila na magkaiba ang kanilang personalidad, ang mataas na kawani at ang Kapitan General. Hindi binigyan ng pangalan ng Rizal ang dalawang to.
para tumatak sa ating mga Pilipino yung katungkulan nila, no? Na wala sa katungkulan kung magiging mabuting tao ka, wala sa katungkulan, no? Kung magiging mabait o masama ka. Kasi totally opposite itong dalawang ito eh. No, parehas silang Kastila. Ito din, no? Ito din yung point na malalaman mo na patas itong si Jose Rizal pagdating sa paggawa ng mga karakter. Hindi niya pinapaboran ang mga Pilipino, hindi niya rin pinapaboran ang mga Kastila. May mga karakter na Kastila na masasama, no? Katulad ni Kapitan General. Meron ding mga Kastila na karakter na mabubuti katulad ni Mataas na Kawani. And vice versa sa mga Pilipino. Okay? So, pag-usapan natin itong dalawang to. Bakit sila nag-meet? Kasi itong Mataas na Kawani na ito, gusto niya nang palayain itong si Basilio dahil siya na lang ang natitira at wala naman talaga siyang kasalanan. Pero itong Kapitan General na ito, no, ayaw niyang palayain si Basilio lalo na't wala daw kasalanan. Mas mabuti daw yun para daw matakot ang mga tao sa kanila. No, 'di ba? Napaka-heated na pag-iisip na meron siya, no? So ayun. Kaya nga hindi na natiis ni Mataas na Kawani yung mga ginagawa ni Kapitan General. Kaya nga sa pag-uusap nilang dalawang ito, magre-resign na. May balak na talagang mag-resign itong Mataas na Kawani, no? Magre-resign siya sa head niya. Sino bang head niya? Itong si Kapitan General. No, bakit siya magre-resign? No, sayang naman mawawalan ng kakampi ang mga Indio, no? So hindi niya na natiis eh, no? Na ginagawa niya yung tama pero yung makasama niya hindi gumagawa ng tama. Na tanging siya lang ang nag ang tawag ito, nagtataguyod ng kapayapaan, ng hustisya, pero yung mga kasama niya sa katungkulan hindi ginagawa o ginagampanan yung kanilang mga tungkulin. So, parang na burnout, no? Parang nagsawa siya kasi parang hindi niya nakikita yung mga mission and vision niya in life, no? Dito sa Pilipinas. Kaya nga uwi na lang siya ng Espanya, no? So, gano'n. Nakakalungkot, no? Pero may mga taong ganyan. Paano natin, kanino natin sila mailintulan? Sa mga manggagawang Pilipino, di ba? Ang mga manggagawang Pilipino matatalino, masisipag, no? Ayun, matalino, masipag at maraming mga good characteristics, no? Gusto man nila magtrabaho dito sa Pilipinas. Kung hindi sila na-appreciate, no? Hindi napapahalagahan yung kakayahan nila, hindi hindi nagiging patas yung ano no, yung tawag ito, yung workplace nila. Mangingibang bansa yung mga yan, no? Lalo na kung sa sahod hindi nagiging sapat, no? Mangingibang bansa at mangingibang bansa yung mga Pilipino. Yun yung malaking problema na kinakaharap ng Pilipinas ngayon, no? So, ewan ko ba kung anong ginagawa nila, no? Pero yun, same as Mataas na Kawani. Ang issue ni Mataas na Kawani hindi naman sahod eh. Pero ganun pa rin, no? Na ang issue niya dito eh hindi siya na-appreciate, no? Hindi napapahalagahan yung mission and vision niya in life, no? Kaya sabi niya sa sarili niya, hindi ako mag-grow dito, kaya aalis na lang ako. Next. Galit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot at may karapatan siyang gumawa ng maibigan, gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuluang ito. Sumagot ang Mataas na Kawani. Ang inyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya, at ito'y sapat ng dahilan upang tingnang mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong mamamahala, alinsunod sa katarungan at hahanapin ang kabutihan. Pinangakuan ng mga unang hari ang mga pulong ito ng katarungan, at ngayon pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag, ngunit binubulag natin sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay di mabuti, maghihimagsik sila balang araw. Ang katuwiran ay papanig sa kanila at lilingapin sila ng mga taong may puri at ng lahat ng bayani sa daigdig. Mas nais ko pa ang mamatay ng dahil sa mga niyuyurakang karapatan ng mga naaapi.
kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangaring ikagagaling lamang ng isang bansa gaya ng Espanya. Okay, yun yung ang tawag dito, mga dahilan ni mataas na kawani, no, o ng mataas na kawani kung bakit siya nawala na ng gana. Kasi bago sila pumunta dito sa Pilipinas, nangako sila sa Espanya na gagawin nila yung best nila, o no? O yung kakayahan nila para umunlad ang Pilipinas, para tulungan ang Pilipinas, no? Pero hindi naman ginagawa ng mga nakararaming opisyalis dito sa Pilipinas, no? Eh paano nila gagawin? Eh mga kurakot usually yung mga pinapadala dito sa Pilipinas. Lalo na yung mga pare. Bakit ginagawa ng mga pare yun dati? Kasi hindi naman totoong mga pare yung mga yun, no? Dun sa mga last discussion natin, di ba nasabi ko na ang mga pare that time, usually, no? Pero di naman lahat. Eh yung mga paring Kastila na tawag ito, na nagpapanggap lang. For example, mayor ka doon sa bayan sa isa sa bayan sa Espanya, nangurakot ka. Ang pinakaparusa mo, papadala ka nila sa Pilipinas, sa malayong lugar na nasakop nila. Ano ba yung pinakamalayong lugar na nasakop nila? Pilipinas. No, so papatapon nila dito. So, dahil nga mas mataas ang mga pare kaysa sa mga opisyales ng gobyerno, mas pinipili ng mga loko-lokong yun na magpare sila. Nagpapanggap silang pare kasi mas makapangyarihan ng pare. Kaya nga yung mga kalokohan nila hindi naman matatanggal 'yun, 'no? Loko-loko sila doon sa Espanya, loko-loko din sila dito sa Pilipinas. Kung hindi sila loko-loko, bakit sila nagpapanggap ng mga pare, 'di ba? So, kaya gano'n ang nangyari, 'no? So, ayun, 'no? Itong mga katulad ni Kapitan General, hindi naman siya binoto, 'no, ng mga Pilipino, bagkus inassign siya ng Espanya na mamahala dito. Kaya itong Espanyol na ito na Kapitan General, wala siyang pakialam sa mga Pilipino, 'no? Kasi sabi niya, wala naman akong utang na loob sa mga Pilipino, 'no? Ang utang na loob ko ay nasa Espanya. So, kaya daw hindi niya ginagawa yung best niya at hindi daw deserve ng mga Pilipino na paglingkuran ng mga Pilipino ng buong puso. Gano'n siya, 'no? Next. Pagkatapos magsalita ng mataas na kawani, nagwika ang general. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang Koreo? Ayun, ano ba yung Koreo? Yung Koreo, yun yung barko na aalis patungong Espanya, 'no? Ano yung Read Between the Lines yun, 'no? Dapat sensitive ka doon sa part na yun. Kapag nag-uusap sila, 'di ba? In the middle of their conversation, bigla sasabihin yon ni Kapitan General na kailan ba aalis ang Koreo? Minamadali, ang ibig sabihin nun, minamadali ng Kapitan General na umalis na itong si Kamatas na Kawani, 'no? Hindi lang siya tamad, hindi lang siya, ang tawag dito, kurakot, 'no? Hindi lang siya, tawag dito, um, incompetent, 'no? Kundi bastos pa itong Kapitan General. No, kaya talagang nawalan na, 'no, ng gana talaga totally itong mataas na Kawani. Ang mataas na kawani ay tumitig lamang sa general at tahimik na umalis. Natagpuan niya sa halamanan ang karwaheng naghihintay sa kanya. Nagwika siya sa alilang Indyo na nagbukas ng pinto ng sasakyan. Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, ay alalahanin ninyong sa Espanya ay may mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nakipaglaban para sa inyong mga karapatan. Makaraan ng 2 oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang Koreyong aalis. So, kinausap ng mataas na Kawani yung tawag dito, yung kutsero, 'no? Nasabi niya na kapag lumaya na ang Pilipinas, huwag ninyong kakalimutan na may mga mabubuting Espanyol ang naglingkod sa inyo at isa siya doon, 'no? So nag-resign na po itong mataas na kawani, nawalan na naman ng isang karakter na magtatanggol sana, 'no, sa mga Indio. Next, Kabanata 32. Dahil sa mga pangyayaring naganap,
Maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak sa lalawigan. Marami ang bumagsak nang dumating ang pagsusulit at bihira sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante ang nakatapos ng pag-aaral. Sina Pekson, Tadeo at Juanito Pelaez ay di rin nakapasa. Ang iba pa'y napilitan na ring iwan ang kanilang pag-aaral. Si Makaraig ay naging maingat upang huwag masangkot sa mga usapin at sa lakas ng kanyang salapi nakakuha ng pasaporte at nagmamadaling sumakay sa bapor na patungong Europa. Tanging si Sandoval lamang ang nakapasa. Nakapasa si Isagani sa mga itinuturo ni Padre Fernandez at bumagsak sa iba. Si Sandoval naman, sa tulong ng kanyang talumpati nalimlang ang mga tagaliti. Okay. So, mga ibinungo ng mga paskin. Ano-ano yung mga ibinungo ng mga paskin? Katatakutan, no? Takot, pagkadismaya, no? Pagkakulong, pagkapahamak, at ito, no? Pagkawala ng edukasyon. Dahil itong mga estudyanteng itong mga nakulong na ito, no? Bumagsak sa mga pagsusulit. Kasi nag-exam sila pero pinersonal sila. No? Hindi man sila totally bumagsak dahil wala silang alam, pero dahil pinersonal sila. No, may mga katulad ni Isagani nakapasa naman siya kay Padre Fernandez kasi si Padre Fernandez hindi naman na personal. Ito sa Sandoval, nakapasa siya hindi dun sa written kundi dun sa talumpati niya. No, so tayong sila lang dalawa ang nakapasa. No? So sina Macaraig, sina Tadeo, Juanita Pelaez, ano, bumagsak yung mga yan, no? So, hindi na rin nagpatuloy yung iba ng mag-aral. Isa din yun sa mga naging cause ng mga paskin. Si Macaraeg, no, ay pumunta na ng Europa dahil hindi niya na rin kinakaya yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Isa na namang karakter ang nawala, no? At mawawalan ng kakampi ang mga Indio. Oh, so, ayan. Si Basilio, bumagsak ba siya o hindi? Matik, bagsak kasi hindi siya nag-take ng exam. Paano siya mag-take ng exam? Nakakulong siya. No? Next. Tanging si Basilio ang hindi pumasa sa mga asignatura, hindi rin bumagsak o tumakas sa Europa. Naiwan siya sa pagkakabilanggo at sumasa ilalim sa pagsisiyasa tuwing ikatlong araw, ngunit iyon din ang nangyayari. Kaya lamang ay laging bago ang hukom na nagtatanong sa kanya. Sa loob ng piitan na rin niya nabalitaan ang mga nangyari sa Tiani, ang pagkamatay ni Huli at ang pagkawala ni Ingkong Selo. Okay. So, gaya nga na sinabi ko, bumagsak automatic itong si Basilio. No? Kumusta yung kaso niya? Maandar naman yung kaso niya, no? Pero kada linggo, kada 3 araw, no? Pabago-bago yung hukom, no, na may hawak sa kaso niya. Kaya nga, laging back to zero yung kaso niya, kaya tumagal yung kaso niya, no? Ganyan din ang nangyayari sa Pilipinas, no? Lalo na kapag mahirap ka, ano ka lang yung public attorney. Pero huwag nating ilang lang yung mga public attorney, no? Um, Iba-iba kasi nga hawak ng kaso mo kapag public no? Lalo na yung judge. Lalo na kapag halimbawa, nalipat yung judge na ganito, yung prosecutor na ganito, nalipat. Back to zero ka lagi, no? Kaya nga, hindi umuusad yung kaso ng mga kababayan nating nakakulong, no? Kaya nga kahit walang kasalanan, mahaba yung taon ng pag-stay nila sa kulungan, no? Kapag naman mayaman ka, kahit na alam mo, kahit na kasalanan mo, minsan nababaliktad pa nila yon. Ganun yung nagagawa ng pera, no? Hindi ko sinasabi na kailangan yumaman ka, no? Para humayon sa iyo yung hustisya. Hindi, no? One day, no? Kahit na mahirap, kahit mayaman, patas sila sa batas, no? Ganun yung pangarap natin para sa Pilipinas, no? Na alam kong mahirap isa katuparan ng Pilipinas, pero naniniwala ako at mangyari yun. One more dito kay Basilio, no? Nababalitaan niya yung mga nangyari kay Chani. Even yung pagkamatay ni Huli, nabalitaan niya yon. Sino nagbabalita? Meron nagbabalita sa kanya. Yon ay si Sinong. Matatandaan niyo si Sinong, no? Yung kinulata doon sa um, tawag dito doon sa mga kapighatian ay hindi ng ang tawag dito, Noche Buena ng isang
ng isang kutsero, si Sinong yun. Ah, 'Di ba nagiganti siya kaya nga sumama siya kay Simon. So, yung nagpi-feed ng information kay Basilio, si Sinong yun. Inuutusan siya ni Simon. Bakit siya inuutusan ni Simon? Kasi para mahinog yung puso ni Basilio sa galit, no? Para maisipan ni Basilio na maghiganti na siya, na sumama siya kay Simon. Ganun yung goal ni Simon kay Basilio. Lagi ninyong tatandaan, lahat na sinasabi, ikinikilos, ginagawa, o binabalik ni Simon ay patungong paghiganti. Hindi siya kikilos ng walang-wala, wala lang. No? Kikilos yan dahil may kinalaman yun sa paghiganti niya. Okay? So, ayun, no? So, pinipid siya ng mga information. Kaya nga itong si Basilio, nagagalit na siya eh. No, na once na makalaya siya, magiganti na siya. May kakayahan si Simon na palayain na itong si Basilio, no? Dahil nga may pera siya. Pero hindi niya pa ginawa kasi nga kapag pinalaya niya agad-agad itong si Basilio, hindi maihinog sa galit si Basilio. Kaya nga pinahirapan pa ni Simon si Basilio. And kalaunan, no, pinyansahan din siya ni Simon, no, kasi kailangan na niyang lumaya at ready na o hinog na yung puso niya sa galit. Samantala'y gumaling na si Simon na napabalitang magdaraos ng isang malaking pista bilang pasasalamat sa kanyang paggaling at sa bayang nagpapayaman sa kanya. Nabalita rin na si Simon ay nagsisikap na maihingi ng palugit sa Madrid ang panunungkulan ng general na nooy magtatapos na ang takdang panunungkulan upang magtagal pa sa Pilipinas. Kaya pinayuhan siya ni Simon na gumawa ng pagsalakay upang mabinbin ang pag-alis nito. Yung nga, Senyor Simon. At silawin ninyo kaming minsan sa isang bagay na anyong Yankee. May utang kayong malaki sa bayang ito. Mangyari pa, Ihahandog ninyo marahil ang buong bahay. marahil, ngunit ako'y walang bahay. Binili sana ninyo ang bahay ni Kapitan Tiago. Nauwi lamang kay Senyor Pelaez na nagbayad ng napakaliit. Okay. So, tawag dito, matagal-tagal na nating hindi nasasaksihan si Simon, no? Ang huli pa nating kita kay Simon ay yung nabalitaan niyang patay na si Maria Clara, no? Buhat noon, maraming kabanata ang lumipas na hindi natalakay o nasama ang pangalan ni ang presensya ni Simon, no? Ngayon lang, ano, tignan niyo, blooming itong si Simon. Dahil nakapag-rest siya, no, ng mahaba-haba, no? So, may babalakin na naman siya, no, paghiganti. Sir, bakit maghiganti na naman si Simon? Eh, patay na si Maria Clara, no? Tananggap niya na sa puso niya na patay na si Maria Clara, no? Pero hindi pa rin niya tinanggap sa puso niya na tapos na ang misyon niya sa mga Kastila. So, this time, planchado na yung balak niya para hindi na magkaroon ng aberya, hindi na mabubulyaso, no? So, binalak niya na talaga lahat-lahat, no? Kahit yung mga maliliit na detalye, planado niya yon para may sakatuparan yung gusto niya, no? Na lahat ng mga sakim mamamatay. So, binalak niya, isa siya sa mga dapat sisihin kung bakit nagkatuluyan si Juanito Pelaez at saka si Paulita Gomez. Yes, you heard it right, no? Na si Paulita Gomez ikakasala kay Juanito Pelaez. Sir, paano na po si Isagani? 'Di ba mag-girlfriend boyfriend 'yon? Yes, no? Pero iniwan sa ere. Sad to say, no? Iniwan sa ere ni Paulita Gomez si Isagani. Bakit niya iniwan? Sinusulan ni Simon, no? Na yung boyfriend mo si Isagani nagpakulong kahit hindi kinukulong. Gusto mo may stress-stress sa kanya, sige, magpakasal ka sa kanya, no? Tapos binild up ni Simon itong si Juanito Pelaez. Kaya nga itong si Paulita Gomez na in love kay Juanito Pelaez at nagpakasal agad-agad. So, dahil nga patay na itong si Kapitan Tiago, yung kanyang bahay ibinenta ni Padre Irene kay Don Timoteo Pelaez, no? Yung tatay ni Juanito Pelaez kasi businessman yon. Binayaran lang ng maliit na halaga, no? So,
Isa din yon sa mga sinulusulan ni Simon na bilhin mo yung bahay ni Kapitan Tiago. Ako ang mag-aayos doon. So, yung kasal ng anak ni Don Timoteo Pelaez, which is si Juanita Pelaez plus si Paulita Gomez, ang nag-organize ng kasal na yon ay si Simon. Sir, wedding organizer na po si Simon ngayon, no? Diyan lang, no? Yes, no? Kahit ano naman gender mo, pwede ka naman mag-organize, no, ng wedding. So, may balak kasi siya doon, no? Bibigyan niya ng mga pulbura yun, bibigyan niya ng pampasabog yun, para kapag sumabog yung bahay, buong bayan sasabog at yung mga nandoon mamamatay lahat. Kaya siya nagpresenta, no? Tapos sinabi pa niya na magsasaboy daw siya ng mga alahas, mga diamante, kaya pumunta daw yung mga tao. Ito naman mga taong 'to, 'no, dahil nga gahaman sila, dahil matakaw sila sa salapi, 'no? Kinaibigan nila si Don Timoteo Pelaez. Bumibili sila ng yero kasi merong hardware si Don Timoteo Pelaez, eh. Bumibili sila ng yero kahit hindi nila kailangan yung yero na yun para makapagkuwentuhan lang kay Don Timoteo Pelaez at ma-invite sila doon sa kasal na gaganapin. Kasi daw sayang yung ipamimigay ni Simon, 'no? Bakit gagawin yun ni Simon? Kasi pasasalamat daw dahil gumaling na siya plus regalo daw niya yun sa bagong kasal. Okay, so yun yung nangyayari. Hindi umimik si Simon. Magmula nooy naglagi na siya sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez na ayon sa balita ay nakasosyo niya sa pangangalakal. Makaraan ng ilang linggo, lumaganap ang balitang si Juanito Pelaez, anak ni Don Timoteo, ay ikakasal sa dalagang pinagmimitian ng lahat, taga-rito man o dayuhan, si Paulita Gomez. Totoo ngang si Paulita ay ikakasal na kay Juanito Pelaez. Ang pag-ibig ng dalaga kay Isagani ay napawi na, tulad din ng alinmang unang pag-ibig na nabubuo sa magagandang pangarap. Ang mga pangyayaring gawa ng mga paskin at ang pagkabilanggo ng binatay nakapagpabago sa kalooban ng dalaga. Ang kusang pagdulog ng binata sa may kapangyarihan habang ang iba'y nagtatagoy isang kahangalan para sa dalaga. Para kay Paulita, si Juanito'y matalino, mayaman at dugong Kastila. Samantalang si Isagana'y probinsyano, walang pangarap kundi mga gubat na puno ng linta at mula sa di kilalang angkan. Walang makahihigit kay Pelaez na simula sa pagkabata ay batid na ang pakaliwa pakanan ng buhay Maynila. So, kaya ganun yung naging desisyon ni Paulita Gomez, no? Nadismaya siya kay Isagani dahil ganun yung perspective sa buhay ni Isagani, no? Mas gusto niya yung pa-cool kid, no? Yung ayan na si Juanito Pelaez. Next. Nang matapos na ang buwan ng Abril at halos limot na ng mga tao ang nakatatakot na pangyayari, pinagkaabalahan sa Maynila ang pistang idaraos ni Don Timoteo Pelaez sa kasal ng anak. Napabalitang si Simon ang nag-ayos ng bahay. Ang pag-iisang dibdib ay idaraos 2 araw bago umalis ang general. Naging alingas-ngas ang balitang si Simon ay maglalabas ng tipak-tipak na brilyante at magsasabog ng mga perlas sa karangalan ng anak ng kasosyo. Marami ang nabalisa sa pangambang hindi sila maanyayahan. Marami ang naghangad na makipagkaibigan kay Simon. Marami sa mga lalaki ang hinimok ng kanilang asawang bumili ng mga yero upang maging kaibigan si Don Timoteo Pelaez. No? So, lahat ng gahaman mamamatay. Yun yung goal ni Simon. Kasi ang goal ni Simon, ma-wash out lahat ng mga masasama. No? Para siyang naniniwala doon sa, tawag dito, doon sa ideology ni, ano, yung sa Noli Me Tangere, no? Si Piloso Potasio, yun, no? Di ba, hiniling ni Piloso Potasio na sana kumidlat na matamaan ng Pilipinas na tawag dito, mamamatay lahat ng tao o lahat ng masama para mag-back to zero, para maging mabuti na lahat ng tao. Ganun yung ideology niya. So, itong si Simon, gusto niya lahat ng mga gahaman, lahat ng mga hindi sasama sa kanila dahil kakampi ng mga Kastila, ay papatayin nila. Which is mali, no? Hindi mo naman kailangan ilagay yung batas sa kamay mo, eh. Hayaan mo na ang batas ang magparusa sa kanila. Kung hindi nagwo-work yung batas,
Hayaan mo ang batas ng Diyos ang magparusa sa kanila. Gano'n siya. Hindi mo o never mo dapat ilalagay yung batas sa kamay mo. Pero dahil nga sa emosyonal si Simon, gano'n yung nasasabi niya, 'no? So, kapag bumili ka ng yero at mag-attend ka ng kasal, ibig sabihin gahaman ka, mamamatay ka. Yun yung goal nila Simon. Dumating din ang araw na pinananabikan ng lahat. Ipinagdiin ni Simon sa kanyang utusan na kung darating ang nagngangalang Basilio ay patuloyin agad, at pagkasabi nito ay nagkulong na sa kanyang silid upang makapag-isip ng mabuti. Nang dumating si Basilio, halos hindi ito nakilala ni Simon dahil sa laki ng ipinagbago ng binata. 4 na buwan na ang nakaraan mula nang ako'y himukin ninyo sa inyong balak. Ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako, at marahil bilang kabayaran ay nabilanggo ako. At kaya lamang nakalaya ay dahil sa inyo. Kayo'y may katwiran, kaya ako'y naparito upang humingi ng sandata. Kasi kayo na ang hinagsikan. So, ayun 'no, pinalaya na ni Simon si Sagani kasi naniniwala siya 'no, na oras na 'no, at hinog na itong si Basilio para maghiganti, 'no? So, binalak nila na ang kasal ni Paulita Gomez at Juanito Pelaez ay 2 days before mag um, sumakay ng barko itong Kapitan General, kasi yung Kapitan General papalitan na siya. So, uuwi na ng Espanya itong Kapitan na General na 'to. So, gusto ni Simon na pati yung Kapitan General ay mamatay. Kaya nga hinabol niya yung oras o yung araw ng kanyang pag-alis 'no. So, sinakto niya na 2 days bago yung pag-alis, makapag-celebrate na ng kasal itong dalawang ito at mamamatay pati yung Kapitan General. So, ang huling matuwid, sinong tinutukoy dito na huling matuwid? Si Basilio. Magiging matuwid ba itong si Basilio hanggang huli? Let's find out, 'no? Pero gaya nga ng sinabi ni Basilio dito, 'no, hinog na yung puso niya sa galit, 'no? Ibang-iba yung mukha niya diyan dahil nga 4 months na nung nakulong siya. So, 4 months siya sa bilangguan na nahirapan. Then dun pa lang naisipan ni Simon na piyansahan na siya, kaya nakalayan. Sir, 'di ba pinangakuan si Huli na papalayain ni Padre Camorra si Basilio? Hindi nangyari 'no? Yes, hindi nangyari 'yun. Alam naman natin si Padre Camorra hanggang sabi lang 'yun 'no? Yung mga pangako niya, hindi niya naman tutuparin yung mga 'yun. 'No, kahit na may kapalit na, namatay na nga itong ginahasa niya na nga itong si Huli, namatay pa dahil sa kanya, nabaliw si Herman Navarro ng dahil sa kanya. Pero maano yung sikmura, 'no? I mean, hindi na siya makatao, 'no? So, hindi niya pa tinupad yung pangako niya na papalayain niya itong si Basilio. Ang nagpalaya pa kay Basilio itong si Simon. Next. Si Basilio ay isinama ni Simon sa kanyang laboratorio. Doon ipinamalas niya ang isang lamparang di karaniwan ang pagkakagawa. Ang katawan nito ay waring isang granada na kasinlaki ng ulo ng tao, at ang balat ay gintong ng itim at kamukhang kamukha ng mga nakakakilabot na bungang kahoy. Inilabas ni Simon ang lampara. Buong ingat na inalis ang bahaging may mitsa. Nalantad ang loob ng sisidlan. Yari sa asero ang bao na may 2 sentimetro at maaaring maglaman ng higit sa 2 litro. Okay. So, dumako tayo dito sa lampara ng kamatayan. Yan yung, um, pangalan ng lampara na yan. Sir, bakit po may lampara? Yan yung ireregalo ni Simon sa bagong kasal, 'no? Kasi nung time na yon, nung panahon nila Jose Rizal, wala pa namang source of electricity, no? Wala pang flow of electrons. Wala pang kuryente, wala pang ilaw, 'no? So, ang tanging ilaw lang nila ayan yung mga lampara, kaya uso yung lampara noon, eh. No, kahit na mayaman ka, wala lampara pa rin yung gamit mo. Pero itong lampara na 'to, napaka-sosyal niyang tignan, napaka-elegante niya, pero nakakatakot yung itsura niya kasi pabungo yung form niya, 'no? So, yun yung ireregalo niya kasi ang lakas ng ilaw nito nakakapag-ilaw siya ng buong bahay, yung buong second floor iilawan niya, 'no? Kung wala lang takip yung first floor, pati first floor maiilawan niya, ganyang kalakas itong lampara na 'to. Pero hindi siya ordinaryong lampara,
Kasi ang lampara na ito ay merong laman na nitroglycerina o nitrogen glycerin, no? I mean, kung tama ako doon sa ano na yon, doon sa formula na yon, no? Yung nitroglycerin, guys, ginagamit yan o sangkap yan sa paggawa ng dinamita. Saan niya galing yung nitroglycerin na yon? Galing niya yun sa maestro doon sa chemistry teacher na tinanggal, tapos naging kakampi niya. No? Kung mapapansin ninyo, lahat ng mga inaapi, inaabuso, dumudulog kay kay Simon, no, para humingi ng saklolo at maging kakampi nila. At inasikaso naman yan ni Simon, no. Lahat ng mga parang bini-brainwash pa nga niya eh, no, na oo, tama kayo na nilapitan, kailangan talaga ninyo tawag ito, maghigante and mga gano'n, something like that na mga niya, mga pambi-brainwash niya, no. Natakot itong si Basilio dahil sinabi ni Simon na kahit inosente, mamamatay basta't gahaman siya. Katulad ng mga bumili ng mga yero, inosente yung mga yon, pero gahaman sila, no? Kasi gusto nila makakuha ng mga kayamanan na hindi naman nila pinaghirapan. Okay? So, yun, sabi ni Simon, wala daw ititira, lahat mamamatay. Doon natakot itong si Basilio kasi gusto niya patayin lang yung mga Kastila, patayin lang yung mga praile, pero never siyang papatay ng kapwa Pilipino niya. Lalo na kung wala naman itong ginawang mali. Okay? Next. Tapos, maingat na inilabas ni Simon sa isang aparador ang isang trasiko at ipinakita sa binata ang formulang nakasulat sa labas. Nitroglycerina! Dinamita! Ayun. Next. Ama, ngunit ito'y higit pa roon. Ito'y may luhang natipon, mga puot na tinimpi, mga kasamaan at mga pangapi. Yan ang huling sandata ng mahihina, lakas sa lakas, dahas laban sa dahas. Nagkakatubili ako kanina lamang, ngunit pinawi ng iyong pagdating ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan nito, ang mga maliliil na lalong mapanganib, ang mga mararahas, yung mga ganit na nagtatago sa likod ng Diyos at pamahalaan ay matutulog lahat. Ngayong gabi, matutulog ang monumentong walang hangin at pinadaling ko ang pagkabulok. Ngayong gabi magkakaroon ng isang malaking biging at ang lamparang ito ay lalagay sa gitna. Tapos ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng dako. Ngunit pagkaraan ng 2 minuto, lalamlam ang liwanag at kapag ilinaas ang miksa ay tutso ang isang kapsula sa loob. Kasabog ang granada at kasabay nito ang kasabog ng silip ng inan. Kapag ang ulo at ilalim ng sahiging nilagyan ko ng sako sa kumpulong upang walang makaligtas na sino man. Okay. So, ganun ang mangyayari, no? So, pagka pagkabigay ng lampara na ito, ilang minuto lang lalamlam o mamamatay yung apoy niya, no? So, para ma-refill, no? Kasi kapag lalamlam yan, ibig sabihin wala ng gasolina. So, i-refill ng gasolina yan para sindihan ulit. Pero, once na binuksan mo yan, magkakaroon yan ng friction, yun yung sasabog. So, kapag sumabog yan, buong bahay sasabog dahil nga may mga inilagay na pulbura, sako-sakong pulbura sa ilalim ng mesa, sa kisame, no, sa dingding ng bahay, sa ibaba ng dun sa first floor, no, lahat, no, nakapalibot yun ng pulbura kaya walang matitira ni isa, no, kapag nangyari yung pagsabog na yon. At ang sasabog diyan itong lampara na ito na regalo ni Simon. Gano'n 'no, kaya natakot itong si Basilio kasi pati mga inosente madadawit doon sa pagsabog na yun, eh, ayaw ni Basilio. Ang gusto niya lang mapatay, eh, yung mga Kastila 'no, mga prayle na gumawa ng hindi maganda sa kanya o lalo na sa mga Indio na katulad niya. Next. Hindi na kailangan ng aking tulong. May iba kang gagampanan. Sa ganap na ikasyam ng gabi ay tiyak na pupito ang lampara at maririnig ito sa mga bayang kalugnog, sa mga bundok at yungib. Hindi nagtagumpay ang kilusan ng mga artilyerong inusyukan ko. Karinig sa mutok, ang mahihirap, ang mga inapid,
at ang mga pinag-uusig ay magsasama-sama sa kinaroroonan ni Kapetang Talis Santa Mesa at lulusubi nilang lungsod. Magsisilabas naman sa kanilang himpilan ng mga militar na pinagsabihan kong magpalabas ng isang oras na himagsika ng general na umaalis sa tungkulin. At isunan ko ay kanilang paparilin. Samantala'y maglalaban ng mga taong bayan sa pagkakalang sila'y magpapatayin. Sila'y walang sandata at pinuno, kaya pangungunahan na sila sa tulong ng ilang kasama. Papasahin ninyo sila sa bodega ni Quiroga na pinagtaguan ko ng mga baril at tunog. Magtatago kami sa Betang Talis sa syudad sa aming sasalakayin. Kayong nasa harapan ay aadok sa mga tulay at hahandang sumaklolo sa amin. Patayin natin ang lahat ng lalaking tatangging tumama at umawak ng baril. Ang lahat? Ang lahat. Naging sila'y Indio, Mestizo, Chino, Kastila. Lahat ng walang lakas ng loob at tapang. Ang lahing ito'y kailangang lipulin. Ang mga amang duwag ay maglalahi ng mga alipin. Ano po ang wiwikain ng daigdig sa kakilakilabot sa pagpatay? Ang daigdig ay papalaktapat kung purihin ang malakas. Ang lalong marahat. Gawin mong malinis ang kabuklutan at purihin ka ng higit kaysa kabutihang ginagawa ng mapagpindaba at tinig. So, ang daming sinabi ni Simon dyan, no? Dahil nga, pikon na siya, no? Na, napuno na siya, no? Ng galit sa puso niya. At yun yung ini-instill niya kay Basilio na kailangan mangyari ito. Kasi hindi na hindi na nakakatuwa, no, yung mga nangyayari dito sa Pilipinas, no, na kahit hindi mga Kastila, gumagawa ng masama dahil nga sa kasikiman nila, sa kapangyarihan, sa salapi, no? So, ayun. Pero itong si Basilio, umuurong na, no? Parang saglit lang yung galit niya, pero umuurong na siya kasi ayaw niya talagang madawit yung mga inosente. No? This time, yun yung inaalala niya. Hindi niya na inaalala yung sarili niya, kundi inaalala niya yung mga madadawit dito na mga inosente. Okay? Kaya ang pangalan o ang pamagat ng kabanatang ito ay huling matuwid. Kasi at the end, magiging matuwid pa rin, no, itong si Basilio. Kumuha si Simon ng armas at iniabot kay Basilio. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na ikasampu upang tumanggap ng aking huling tagubilin. Lumayo kayo paghapit ng ikasyam sa malayo sa daang Anluwage. So, giyera na. No? Kabanata 34. Natanaw ni Basilio si Juanito Pelaez sa piling ng isang babaeng nakadamit pang kasal. Si Paulita. Kaawa-awang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? So, papunta na sa reception ng bagong kasal. Bago pa dumating ang mga bagong kasal, meron ng mga nagsidatingang tao, no? Nandoon si Padre Camora, Padre Salvi. Nung pagpunta nila diyan, no? Nagalit na naman itong si Basilio. Na tama lang na sumabog itong ano na to, itong bahay na to para mamatay na itong mga masasamang katulad nila, no? So ganun yung naramdaman ni Basilio. Pagka ano nandoon din sina um Padre Fernandez, no? Yung mga mabubuting pare, no? Pati may nakita siya mga inosente din. So doon, no, na ano na naman yung puso niya, no? Lumambot na naman yung puso niya na hindi dapat madami itong mga to. Kaya nga, may balak siya diyan na pumunta sa taas para i-announce na may sasabog para mailigtas yung mga tao. Ganun yung balak niya. Pero since gusgusin siya, no? Hindi siya papasukin, no? Kasi gate crusher ba ang tawag doon? Yes, gate crusher, no? Hindi papahintulutan ng mga gwardiya sibil yung mga hindi imbitado, no? Kaya wala din siya magagawa diyan, no? Hindi niya mapipigilan. Okay? Next. Nasa gayong kalagayan si Basilio nang mamataan niyang lumabas si Simon sa bahay. Dala ang kaka ng lamparang maingat na nababalot. Lumulan sa isang sasakyan at sumunod sa hanay ng mga umabay sa bagong kasal. Kinilalang mabuti ni Basilio ang kutsero nito upang wag siyang maligaw sa pagsunod. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukhaan niya si Sinong, ang kutserong binugbog ng mga sibil at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa Tiani.
So, doon na pagtagpi-tagpi ni Basilio na kaya pala pinipid ako ng mga information ni Sino, dahil kakampi niya itong si Simon, no? Kaya pala nahinog yung galit ko, no? Sa puso ko, dahil kagagawa ni Simon. No? So, napagtagpi-tagpi niya, no? Na alam niya na hindi hindi mabuti yung balak ni Simon. Kaya nga sabi niya, ililigtas ko yung mga tao. Pinilit niya pumasok doon sa doon sa bahay ni Kapitan Tiago, doon sa reception. Pero hindi nga siya pinapasok dahil nga gusgusin siya. No? Next. Sa dating bahay ni Kapitan Tiago idaraos ang pista at magiging panauhin ni Don Timoteo Pelaez ang mga Diyos-Diyosan ng Maynila na magbibigay ng karangalan sa kanya. Napakalaki ng iginanda ng tahanan ni Kapitan Tiago na wala ng tuluyan ang amoy apyan at ang malaking bulwagan ay napaliligiran ng malalaking salamin at sahig na nalalatagan ng alpombra. Pinalitan ng mga silyang panahon ni Luis ika-15 ang malalaking silya ni Kapitan Tiago. Ang mga kortinay, mapulang tersyopelong nabubordahan ng ginto at may mga titik ng pangalan ng mga bagong kasal. So, nag 360 yung bahay ni Kapitan Tiago, no? Sa mga designs, no, ng bahay. So, pinalitan nila, no? Kasi ang bahay dati ni Kapitan Tiago, Philippine team siya, no? Yung tema niya, I mean, hindi Philippine team na Olympics, no? Okay. So, yung mga disenyo niya, no, like yung mga basket, no, yung mga upuan, yung palamuti sa bahay, no, gawang mga Pilipino yung mga yon, matitibay. Pero itong si Juanito Pelaez o yung tatay niya si Don Timoteo Pelaez, pinatanggal niya yon kasi ayaw niya na Pilipino yung tema ng bahay, no. Gusto niya modern, no. Kahit mga peki lang, yung mga pinampalit niya, mas gusto niya yung mga gano'n, no? Parang sa atin, 'di ba? Kapag gawang Pinoy, ayaw ninyo o ayaw natin, 'no? Sama ko na sarili ko. Pero kapag gawang ibang bansa, gustong-gusto ninyo. Yung ibang bansa nga kumukuha lang ng produkto dito sa Pilipinas, 'no? Hindi ko na sasabihin, pero may isang sikat na brand international na sapatos na tinatangkilik ng mga Pilipino. Pero alam niyo ba na yung brand na yun, kumukuha lang siya ng sapatos sa Marikina. Though yung quality, yun pa rin, no? Matibay, no? Maangas tignan, I mean, magandang tignan. Pero kung bibili mo lang sa Marikina yon, siguro 1,000. Pero doon sa brand nila, since nag-rebranding na, 10,000, 5,000, pinakamura. 'Di ba? So, ang laki ng diferensya. So, yun yung ano kasi ng Pilipino no? Na hindi sila bibili ng local goods, no? Kasi daw, marupok, I mean, hindi daw matibay. Pero kapag international yan, kilala, no? Tapos daw matibay. Same lang sila ng quality, no? So, yun, ganun yun nangyari din dito, no? So, ayaw ni Don Timoteo Pelaez yung mga disenyo na pang Pilipino kasi daw cheap tignan, no? At saka hindi daw matibay. Okay? Next. Kainan ay nagagayakan ng mga bulaklak. Nasa gitna nito ang 30 kataong mesa at sa paligid ng dingding ay maliliit na kumpol ng mga bulaklak, mga bungang kahoy at mga ilaw na nakalagay sa gitna. Ang pinggan ni Juanito ay may tandang pumpon ng mga rosas at ang kay Paulita na may mga bulaklak ng suha at asusena. Okay. So, ayan, diniscuss din dyan kung paano yung table setup no, ng bawat bisita, pati yung mismong kinakwento Pelayas at Paulita Gomez. No? So, marami pa. No? Maraming mga pinalatan dyan si Don Timoteo Pelaez na hindi naman dati nandyan. No? At yung mga dati nandyan, pinagtatapon na niya. Next. Ang mesa naman ng mga Diyos-Diyosan ay nasa gitna ng maluwang na azotea sa isang magarang kiosko. Doon malayang nakapaglalagos ang hangin upang mapanatili ang kalamigan sa maghahapunan. 7 kubyertos lamang ang nasa mesa. Lantay na pilak ang mga kubyertos. Pawang pinong tela ang mantel at serbilyeta. At pinakamamahalin ang mga alak.
Ah, ang bongga ng handa, ano? So, ganyan yung kasal nila Juanito Pelaez at ni Paulita Gomez, no? Next tayo Kabanata 35. Ito na yung pagsabog. No? Manaog sa sasakyan si Simon na dala-dala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa may hagdanan, tumigil ito na waring nag-aalinlangan. Ngunit sandali lamang iyon sapagkat ang mag-alahas ay taas pulong pumanhik sa bahay. So, nakita siya ni Basilio na pumanik dyan, no? Para idalhin yung lampara ng kamatayan. Kaya nga doon, no, na nagmadali itong si Basilio, napapasok din dyan, pero hindi siya makakapasok dahil nga gusgusin siya, no? Obviously, gate crusher siya, no? So, hindi siya papayagan ng mga Guardia Civil. Maatras na dapat dyan si Simon doon sa lampara ng kamatayan. Pero naisip niya na kailangan niyang magpatuloy para sa mga naaapi, katulad ni Basilio, at mga patuloy pa naaapi. Kaya tumuloy na siya. So, successfully na ibigay ni Simon yung lampara dun sa gitna ng second floor. At talagang manghang-mangha, no, yung mga nakakita ng lampara na yun dahil nga sobrang ganda daw. Kahit nakakatakot siya, sobrang ganda daw ng pagkakayari o pagkakagawa nung mismong lampara. Hindi nag-attend si Simon doon sa mismong kasal. Masama daw pakiramdam. Dito sa reception, hindi rin siya nagtagal. Hinatid lang daw yung kanyang regalo dahil daw masama ang pakiramdam. Pero sa totoo lang, hindi naman masama ang pakiramdam ni Simon. Nagdadahilan lang siya. Siyempre, kung di siya magdahilan, mahahalata siya. And mamamatay siya. No? Kasi kasama siya sa sasabog eh. Next. Nalimot niya ang napakadukha niyang kasuotan, kaya pinigil siya ng gwardya sa pinto. Bumaba si Simon at sumakay sa karwahe. Sa eskolta. Dali. So, ayun. Ilang minuto lang, lalamlam na itong lampara at i-refill siya. Pag ni-refill siya, magkakaroon ng friction doon sasabog ang lampara. Isagani, Isagani, pakinggan mo ako. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na iyan ay puno ng pulbura. Sasabog na. Mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon na maliwanag na parang ilaw dagitab na nagbubuhat sa azotea? Yan ang ilaw ng kamatayan. Ilaw ang may lamang dinamita. Puputok iyan. Ni isang dagay hindi makaliligtas. Halika ka na! Ayoko! Ibig kong dumito. Ibig ko siyang makita sa huling sandali. Iba na siya bukas. Kung gayoy, matupad na ang itinadhana. So, ayan, no? Nabigla si Basilio na nandyan si Isagani, no? Na nagpakita siya. Invited ba si Isagani? Hindi, no? Sino ba naman yung ex na invite mo sa kasal, no? Lalo na mabilisan at ikaw yung nang iwan doon sa ex, no? So, itong si Isagani, tanggap naman niya na ikinasal na yung girlfriend niya na si Paulita Gomez kay Juanito Pelaez. Pero gusto niya na makausap lang kahit ilang segundo lang o ilang minuto lang itong si Paulita Gomez. Bakit? For closure. Kasi aalis na din siya sa Maynila eh. Kasi wala na siyang karir sa Manila. No? Nawalan na rin siya ng gana. Kaya uuwi na lang siya sa probinsya. Dun sa tatay-tatayan niya. So, bago siya umuwi dun sa probinsya na yun, kailangan mo na daw makausap niya si Paulita Gomez. Para nga dun sa closure. Eh, itong si Sagani, ano na siya eh, close-minded na siya eh. Parang tuliro na siya, I mean. Kahit ano sabihin mo sa kanya, hindi na yun makikinig. Naririnig niya pero hindi niya sinasapuso. Kasi ang focus niya lang ay makausap niya si Paulita Gomez. So sinabi ni Sagani na sasabog yan, ilang minuto lang kapag tinaas yung mitsa, mamatay na lahat ng mga tao kasi magkakaroon ng friksyon. Sinabi ni Sagani lahat, ni Basilio yun kay Sagani. Pero itong si Sagani, hindi siya nakikinig. Kasi ang focus lang niya ay makausap itong si Paulita Gomez. Samantala, sa hapagkainan ng mga Diyos-Diyosan ay isang kalatas na may titik na tintang pula
ang nagpalipat-lipat sa mga kamay ng mga panauhin. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang napakasamang biro. Ilagda ang pangalan ng isang pilibusterong mahigit ng 10 taon na mamatay. Pilibusterilyo! Isang dirong naari yung dalo ng kabulihan. May mga babae pa naman. Padre Salvi, nakikilala ba ninyo ang pirma ng inyong kaibigan? Anong nangyayari sa inyo? Iyan ang kanyang pirma. Iyan ang tunay na sulat ni Ibarra. Ang palagay ko, ang Manny Tesel Fares na yan ay hindi nangangulugang papatayin tayong lahat ngayong gabi. Ngunit maaari tayong malason. Okay. So, merong isang sulat na nagsisirculate doon sa table ng mga may kapangyarihan na sila, no? Ang nakasulat doon, Manny Tesel Pares, Juan Crisostomo Ibarra. Okay? So, lagda siya ni Juan Crisostomo Ibarra. Kaya nga pinalegit check, no? Itong pirma na to kay Padre Salvi. Bakit kay Padre Salvi pinalegit check? Okay? Kasi alam naman natin, no, doon sa No Limit Angere na ang mga sulat, no, ni Juan Crisostomo Ibarra ay napupunta muna sa kamay ni Padre Salvi. Binabasa niya yung mga yon, kaya niya tinatago. Kaya memorize niya yung lagda ni Juan Crisostomo Ibarra. So na-confirm ni tawag dito ni Father Salvi na totoo yung pirma na yon, no? Kaya nga natakot siya na baka buhay itong si Crisostomo Ibarra tapos may surat pa ng Manny Tesel Pares. Ano ba yung Manny Tesel Pares? Sa Biblia siya, no? Yung Manny Tesel Pares, yun yung um, Greek word ba siya kung hindi ako nagkakamali na ang ibig sabihin ay lilipunin ko kayong lahat. Ibig sabihin papatayin niyang lahat, no? Doon sa Bible, ang nangyari, nalason yung mga kumain ng mga tinapay na yun eh. Nung may nagkaroon ng Manete Silvares na yun. Kaya nga, yung akala nila, no, may mga lason dito sa kapagkainan, no? Kaya nga, binitawan nila lahat ng mga kinakain nila kasi daw, baka malason sila. Kasi yun nga, yung Manete Silvares. Totoo na si Juan Crisostomo Ibarra ang nagsulat ng sulat na yon. Si Simon, na para takutin talaga itong mga may kapangyarihan na 'to. Pero hindi na nasa pagkain yun, kundi nasa ilalim ng mesa, yung mga pulbura at nasa harapan na nila, 'no? Next. Samantala, unti-unti nang lumalamlam ang liwanag ng lampara. Mamamatay na, Padre Irene. Ipakitaas ninyo ang mitsa. Noon na may mabilis na tila lintik na pumasok ang isang anino. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaban ng lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang kisap mata lamang. Higit pang naging mabilis ang anino sa kanyang pag-igpaw sa mga pader at pagtalon sa ilog. Ang lagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng ingay na narinig sa azotea. Okay. So, hindi na naman natuloy ang digmaan, 'no, ang tawag dito, itong himagsikan, 'no, na binalak ni Simon. Anong pagkukulang ni Simon bakit hindi ito natuloy? 'No, wala siyang pagkukulang actually 'no. Hindi naman niya puwedeng bantayin 'no o bantayan itong lampara kasi sasabog din siya doon, kaya nga umalis na siya. So, wala siyang pagkukulang. Si meron lang pagkakamali diyan sina Basilio 'no, and ang big question doon, sino yung anino na yun na sumunggab doon sa lampara? 'No, ang bali-balita dito sa kasal, eh, ninakaw daw yung lampara kasi di naman nila na alam na may ano yun, eh, na may mitsa yun, eh, 'no? So, nabigla na lang silang lahat. Sino yung nagnakaw na yun? Si Sagani, 'no? Kahit pala hindi siya nakikinig kay Basilio, naririnig niya kung ano sinasabi ni Basilio. So, akma na kakausapin niya itong si Paulita Gomez dapat, eh, nakita niya na iaangat na ni Father Irene yung yung mitsa. So, ayaw naman na mangyari ni Sagani na mamamatay silang lahat doon, lalo na yung taong pinakamamahal niya. So, nag-sacrifice siya. Kinuha niya yung lampara na yun,
Itinapon niya sa dagat o sa ilog at pati siya tumalon dun sa ilog na yun para hindi mahuli kung sino yung nagnakaw. Kasi madilim na eh. No? Gaya nga ng sinabi ko, yung lampara na yun, yung nagsilbing ilaw ng buong second floor. Kapag tinanggal mo yun, didilim talaga. So, hindi natuloy ang digmaan. No? Si Isagani po ang nagnakaw. No? Sinakripisyo niya yung sarili niya, alang-alang dun sa taong mahal niya. Gano'n naman kasi, no? Next.